Mga ilang minuto. Maraming salamat po. At sana magustuhan nyo ang pelikulang ihinandog namin para sa inyo at para sa kaarawan ng ating paboritong artista. Hindi naman po ako masyadong handa sa magsalita ngayong gabi. Gusto ko lang pong basahin ang isang tula ng pagpupugay para kay Nora. Humina man ang mga ilaw, mas lalong nagniningning. Ang pangalang minahal, hindi malilimutan. Nora Honor, ang tala, ang alab, isang tinig, isang mukha, sagradang pamana. Si Elsa'y kanyang naging anyo sa alikabok ng himala. Sa panalangin at paniniwala, kami kumakapit pa. Isang sigaw, hilaw, totoo, tumatagos. Walang himala, kaya't kami umagos. Kung walang himala, siya ang naging isa. Isang milagros sa ilalim ng araw na kay ganda. Sa bona, siya'y tahimik ngunit matapang. Sa kanyang mukha, pag-ibig na walang pag-aalinlangan. Sa tibard at ako, siya'y matatag at totoo. Binasag ang hadlang lumipad, sumulong ng buo. Bilang Andrea, ipinakita ang sakit ng ina. Bawat eksena ay sugat na hindi nasayang, kundi dakila. Sa gamo-gamo-gamo, umalingaw-ngaw ang tinig niya. My brother is not a pig. Sigaw ng dignidad at bansa. Sa bawat papel, binigyan niya tayo ng paningin. Binigyan niya tayo ng paningin, ng tapang, ng buhay na sa pusong malambing. Mula Banawe hanggang thy womb na payak na ganda, si Flor Contemplacion may bigat ng mundo sa kanyang mukha. Sa 3 taong walang Diyos, luhay walang kapantay, hinubog niya ang kasaysayan sa kanyang mga kamay. Hindi lang siya umaarte, siya'y nabuhay, nag-alab, at sa kanya, puso ng bayan ay lumakad. Mga tropeyo, papuri, tagumpay, lahat ay sa kanya. Isang tinig para sa masa, isang babaeng di matitinag pa. Pinarangalan ng bayan, pambansang alagad ng sining, isang alagad ng katotohanan, tapang at giting. Isang tagapagsalaysay ng ating kwento, sa kanya tayo'y naging totoo. Tahimik na ngayon, ngunit hindi siya nawala, sapagkat ang kanyang liwanag sa langit ay sumiklab. Hindi siya nagpaalam, naging bahagi ng ating alaala, magpakailanman. Si Nora Honor, ating superstar, walang kaparis. Hindi ako handa. Lahat na nandito, salamat po at hindi kayo na-traffic, and I'm so honored and grateful that you're all here to celebrate the birthday of the one and only superstar, Nora Honor. And this tribute movie is for her and for all of you. Ginawa po namin dito dahil sa pagmamahal sa kanila at sa kanya, at nagpapasalamat po ako dahil buong tapang and very willing ang front row, si RS, si Attorney Aldwin, parang hindi ko sila masasabi lahat, pero lahat po, and of course, ang aming director si Adolf Alex. Thank you so much.
salamat po, Miss Gina Alahar. And of course, andito rin po ang isa pa sa cast ng pelikula, Miss Althea Adelan. Althea? Thank you so much. Naku, hello po sa inyo lahat at magandang gabi po. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta dito. At lahat po tayo excited po na mapanood itong film na ito. And syempre, nagpapasalamat po ko kay Sir RS, kay Direk Adol for trusting me sa pagganap ng aking character dito. At for sure, lahat tayo makaka-relate dito sa film. Kaya excited na po kami na kung na natin patagalin ito. At ayun, maraming salamat po. I would like to also say hello sa mga familiar faces from the movie press. Thank you so much. Ano? Hindi, ginawa mo ba yung tula? Ikaw ang gumawa. Gaano katagal? Ang hirap. Kaya nga parang kinumpile mo pa yung mga ChatGPT yun. Siyempre, naglagay ako ng mga dapat ilagay kasi di ba may mga questions. I really wanted to do something for Guy. Ganon. Actually, it's a salaysay eh. It's a eulogy eh. But then, I asked ChatGPT to turn it to a poem. Tapos, so, ang galing naman niya. Ang galing na ChatGPT kasi inorganize niya yung thoughts ko. Yung gano'n. Kaya yun. Direct naka-move on ka na ba? Saan? Sa nangyari. Well, life has to go on, hindi ba? Pero, katulad ng, pag makita mo siya ulit, hindi ba? So, parang meron pa ring lump na parang may kurot pa rin. Pag makita ko si Ricky Davao, na may kurot pa rin. Ganon. So, I don't know if it's moving on, pero, lagi naman kapag meron tayong kaibigan na nawawala, makita mo, makakalimutan natin sila pag hindi natin nakikita, pag nakita natin, maalala ulit natin. Ang feeling mo nung mapanood mo na itong kabuuan? May ba sa parang suntok o kurot sa dibdib? Well, maraming information. First of all, maraming information. And then, information lalo na sa mga fans niya. Di ba parang totoo na yung pagmamahal sa kanya ng mga tao. Mga kwento, which is, alam ko naman na most of it are true. Di ba? And, isa siya talagang karapat dapat lang nabigyan siya ng tribute na ganito, na ganyan. She deserves it, And kanina di ba sa last portion, kumakanta siya, I was imagining parang Michael Jackson, na kung nagawa lang, kung hindi lang siguro na madali ito, siguro parang... Yun ang problema, medyo mabilis na. Mabilisan, pero sana na parang special effects na kumakanta siya talaga. Yeah. Sayang. Ano po yung thoughts nyo? Kasi ibang perspective naman sa POV po ng isang fan. Maganda po ba yun para sa inyo na ibang aspeto ng life nila? Ibang perspective. As a fan? Perspective naman po ng well, it's an information na. Information na ganito siya kamahal ng mga tao. Kasi nga, there are the three ladies na with Direk Loris. Nandun sila sa set for the whole duration of the shooting because they're giving us pointers, yung gano'n, lalo na kay Direk Loris. Nagkukwento sila ng buhay nila kung paano, like si Manang hindi matandaan yung pangalan, Lourdes ba? She was 85 years old. 87. At nagulat ka na umakting din sila, sinabihan mo sa set. Sabi ko, okay ba kayo? Tsaka ang maganda doon ay kinukwento talaga nila. Totoo yung buhay ni Milagros at saka ni Banete. Kasi si Manang Lourdes, yung asawa niya, tinatanong namin, hindi niya basta pupunta ako kay Nora, bahala kayo dyan.
Ganon, bahala kayo sa bahay nyo. Basta ako kay Nora. Yung ganon. Parang mabait lang daw yung asawa niya talaga. Ganon. Ganon yung info. So mag-ina rin sila? Yung ano, magnanay? Hindi naman. In real. Yeah. Direk, ano lang POV mo naman doon sa buhay na buhay pa rin ang Guy Vilma rivalry dito sa movie? Wala lang. Okay. Opo.